Ang sakit ng ulo ko. Ah, ha? Sino kayo? Nasaan ako? Teka, huwag kayong lalapit. Bakit ang dilim? Oh, ayan. Binuksan ko na ang ilaw. Relax ka lang. Nandito ka sa loob ng van ko. Natagpuan ka naming walang malay sa may likurang bahagi ng palengke. Naghahandusay ka sa basang semento. Kaya minabuti naming dalhin ka dito. Nahimatay? Ako? Yung aswang? May nakita akong aswang. Hinablig ako ng braso nun tapos... Bakit kayo may litrato ko? Sino ba talaga kayo? Magnanakaw kayo ng organ, ano? Sindikato kayo? Abot nagsisira ng ulo ng babaeng ito. Aanhin naman namin ang lamang loob mo. Yang hirap mong yan. Nakasisigurado ka bang malusog pang mga pyesa mo sa katawan? Baka mas madami pang dapat ipagamot sa'yo kaysa pakinabangan. Ano? Kung hindi kayo mangunguha ng organ, sigurado mga nagbibenta kayo ng babae. Hindi ako papayag sa gusto nyo. Ang mamatay man ako na may tingkal sa ulo, nanaisin ko kaysa magbenta ng aliw! Sige nga! Tingnan natin kung di ka mamamatay nang may nakarehistrong iba yung takot sa maganda mong pagmumuka. Kapag tinamaan kita ng bala dito sa sentro ng noo mo! Bakasyon. Kapag panahon ng tag-init, bakasyon ang salitang madalas maisip ng karamihan. Isang bagay na inaasam-asam ng mga tao na nagsipag buong taon, nagsigsa sa kanilang edukasyon, at mga taong palagi na lang sinusubok ng panahon. Naranasan mo na bang maalok ng libreng bakasyon? Yung all-expense paid trip. Paano kung may mag-alok sa'yo ng bakasyong engrande pero may palaman pala? Kakagat ka ba o uurong ka? Kung sabihin ko sa'yong may perang kapalit kapag pumayag ka, makakaya mo bang dedmahin ang naturang palaman? Ito ang karanasan ng ating pangunahing tauhan na si Marlene, base sa liham ni Cholo. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko lang rin idagdag na abangan ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Magandang araw po sa inyo, Aswang Diaries, at sa inyo rin po, Madam Venus. Ako po si Cholo, isang BS HRM graduate last year. Wala pa rin akong trabaho until dumating ang March 2026. May isang batchmate ako na nag-alok ng stint. Caretaker ng bahay sa isang private island. Sagot lahat ng gastos, kasama ang pamasahe, at may sweldo pang 10,000 a week. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Kaching! Oo, agad ako syempre. Pagdating namin doon, isa agad ang napansin ko. Nasa remote island siya, malayo sa kabiasnan at once a week lang kaming pupuntahan ng bangka para makapasyal kami sa kalapit na bayan. Okay naman ang unang linggo namin sa bahay. Masarap ang mga pagkain na libreng inihahain sa amin at eat all you can pa. Libre din kaming gamitin ang facilities. Hanggang sa minsang nagkaroon ng brownout. Tumambay kami sa den. At yung matandang caretaker ay nagtanong ng, alam niyo ba ang kwento ni Marlene? Siya yung may-ari ng bahay. At nagsimula yung kwento sa panahong tindera pa lang siya ng isda noong taong 2003. Wag! Ano nangyayari dito? Mang Jess, bakit ninyo tinututukan ng baril si Marlene? Vin? Kilala mo sila? Oo. Sila yung sinabi ko sa iyo na kailangan ng tatao sa bahay. Ang Diyos naman! Ibaba nyo na nga yung baril ninyo. Mamaya'y makalabit nyo pa yan. Sir Eliseo, anong gusto nyong gawin ko? Aba, at talaga nagtanong pa kayo no? Ibaba niyo sabi yan! Ibalik mo na sa holster ang baril mo, Jess. Naginginig yung dalaga. Ay, mabuti naman at alam niyang dalaga ko. At oo, nanginginig ako. Sino kaya may kasalanan, ano? Pasensya ka na sa kagaspangan ng ugali ni Jess. Ganyan ang training niyan dahil siya ang kanang kamay ko. At silbing head of security. Saan kaya yan nag-training? Ipasasar ako dahil ipinasang isang tulad niya. Dapa ka impulsive. Bubunot lang ng baril kapag may imminent threat.
Imminent threat ba ako, ha? At kapag bumunot ka, hindi tutok lang. Lalo't nakakalas ang safety. Oh, Jess, makinig ka. Ikaw ginalit mo siya. Marlene, ano bang nangyari? Susunduin kita dapat, di ba? Pero nung puntahan kita sa pwesto mo sa isdaan, natagpuan ka namin ni Mang Jess na walang malay dun sa may likod ng parte ng wet market. May sumalbahay ba sa'yo? Kung sumalbahing tao na nanakit, o yung kaparis noon, wala. Pero, Ikinuwento ni Marlene sa kanila ang nangyari. Ayon sa kanya, malakas ang tinda nila nung bandang hapon. Pero biglang nanakit ang tuhod ng lola niya kaya pinauwi na niya ang mga ito kasama ng tita niya. Nung gumabi at humupa na ang tao, naalala niya na may usapan sila ni Finn. Kaya dali-dali siya nagsara at binalak na silubungin ng kababata. Pero bago pa siya nakaalis ay nakarinig siya ng ingay sa bandang likod ng wet market at tinakalang ang lasinggong si Mang Lando yun. sige, ingat kayo. Ako, anong oras na ba? Baka naghihintay na sa akin si Finn. Ako na nga bibigyan ng extra ako pa itong paimportante. Teka nga, lalabas na ako para masalubong na siya. Ano kaya yun? Baka si Landong Lasengo na naman yun talaga. Laging kailangan pagsabihan Kung bakit naman lagi yung mga drum ng isdang pinag-iinitan ng Lasengong to? Mang Lando, tama na yan. Maawa naman kayo sa amin. Kailangan namin yung mga drum na yan na nakatayo bukas. Diyos ko po! Aswang! Sa pagsigaw ni Marlene ay biglang winasiwas ng aswang ang buntot nito. Tinamaan siya sa tagiliran. Napaluhod siya dahil sa pangapos ng hininga na dumiretso sa pagkawala ng kanyang malay. At nang magising siya, siya'y nasa van na. Yun na nga. Nung nagkamali ako, nandito na ako sa van. Anong itsura ng aswang? Finn, bata, kahit pa ang sabi mo sa akin ay magkababata kayo, may mga pagkakataon na dapat ay marunong kang mga pa. Huwag mo nang uriratin ang nakakakilabot ng karanasan. Pasensya ka na, Marlene. Hindi ko gustong maalala mo yung nakakatakot mong karanasan. Gusto ko lang alamin para kung sakali, wag naman, ay maulit. Alam ko na kung paano kita poprotektahan. Bakit kaya kayong dalawa ay di magpakasal? Ako nang sasagot sa lahat ng gastos. Gawin nating ingrande. Oh? Bakit kanya ng mga reaksyon nyo? Halata namang hindi kayo simpleng magkababata. Naku, hindi ho. Kaibigan lang ho ako ni Finn. Baka umbagin ako niyan Sabi nyo Pero kung sakali, gusto kong malaman nyo na seryoso ko. Bueno, tama ng pasakali. Ako si Eliseo. Tauhan ko yung si Peñas. Boss naman. Hindi ko basta tauhan yung si Finn. Pinagkakatiwalaan ko yan. Kapantay ng pagtitiwala ko kay Jess. Kaya nung nagpahanap ako ng tatao sa bahay ko, at sinabi niyang may kakilala siya na pwedeng pagkatiwalaan, hiniling ko agad na ipakilala niya. Sir, ano kaya kung humanap na lang kayo ng iba? Jess, strike to ka na sa kabastusan mo sa batang ito. Matapos natin siyang abalahin at padanasin na matutukan ng baril, sasabihin mong saka na. Napakawalang modo naman natin, Jess. Sorry po, sir. Siguro naman, ngayon ay malinaw na sa'yo, Marlene, kung bakit may litrato ka sa akin. At hindi lang litrato. Maging ilang impormasyon tungkol sa'yo ay meron ako. Dahil gusto kitang kilalanin bilang potensyal na tauhan. Maliban ho sa pagtao sa bahay niyo, ano pong ibang gawain na kaakibat nun? Ang sabi nung nagkwento sa amin, ang tanging ipinagawa kay Marlene ay magtao dun sa bahay. Tirahan at galawan yun para hindi kainin ng alikabok. Sagot ni Eliseo ang lahat-lahat. Pagkain, personal niyang pangangailangan, pamasahe, sweldong hindi bababa sa 20,000 kada buwan. Pwede pa niyang isama pamilya niya
Sasagutin na rin ni Eliseo ang bayad sa ospital ng nanay niya na matagal lang nakaratay. Yun nga lang, Teka lang ho, Sir Eliseo. Parang di naman kapanipaniwala yan. Nagtataiba kayo ng pera o di kaya may sarili kayong imprentahan? Hindi biro magpalamon ng 3 tao. Lalong di biro ang bill si nanay sa ospital. Minamaliit mo ang kakayahan ng isang bilyonaryo, iha. Isa pa, alam kong hindi madali na maniraan sa liblib na pook. Lalo't sanay ka sa abalang pamumuhay sa bayan. Kaya bakit hindi ko naman yung tatapatan ng karampatang halaga? Sa edad kong 27, natutunan kong mas mataas ang antas sa buhay at mas maraming salaping isang tao, mas pinapahalaga niyang takbo ng pera. Hindi ka gagasta ng ganong kalaki kung wala ka makukuhang pabalik. Uy, Marlene! Ayos lang, Finn. Pabayaan mo siya. Kung ako man ang nasa kalagayan niya ay mag-iisip din ako. Iisipin kong may catch. O di kaya ay may hidden agenda ang kausap ko. Meron nga ba? Isa lang. Sa tuwing uuwi ako, gusto kong libangin mo ako. O ninyo, kung sakaling isasama mo ang pamilya mo. Libangin? Ano ako? Para usan mo? Hindi ako interesado sa iyo sa ganoong paraan. Kung gugustuhin ko ng babae, madaming di hamak na mas maganda sa iyo sa Maynila at handang ibuka ang mga hita nila para sa akin. Maglalaro lang tayo. Nang ano naman? Kahit ano. At sa bawat larong maipapanalo mo o ng pamilya mo ay may kapalit na halaga. Ano pang ayaw mo? Technically, iniimbitahan kitang magbakasyon. May bayad pa. May posibleng ekstrang kita ka pa kung maglalaro ka. At posibleng mawala din ang pera ko kung matatalo ako. Hindi. Dahil hindi kailangan ng pera kung sasali ka. Pero may konsekwensya ka kapag natalo. Wala ka nang makukuhang ganyang kagandang offer. Pwede po bang pag-isipan ko na muna? Oo naman. Ngayon pa lang ay pinapaalam ko na sa'yo na ikaw na ang napili ko para sa trabaho. Hihintayin ko na lang na maging handa ka. Ang sabi ko, Oo, narinig kita. Pero may pakiramdam ako. Na di maglalaon ay kukontakin mo ko at papayag ka sa alo ko. inalok ni Eliseo si Marlene na ihatid sa bahay nila. Pero tinanggihan niya yun. Inirespeto naman ng bilyonaryo ang kagustuhan niya. Ang resulta, nagpaiwan na rin si Finn at nagpresenta na ihatid si Marlene pa uwi. Habang naglalakad sila, Marlene, kung hindi palagay ang loob mo sa alok ni Sir Eliseo, hindi naman masamang tumanggi. paano ka? Hindi ka ba kaiinitan nun? Paano kapag nawalan ka ng trabaho? May maintenance si Lolo Karting at may mga pamangkin ka pang pinag-aaral. Huwag mong problemahin ang problema ko. Dapat sinisisi mo ko dahil kung hindi kita inirekomenda sa amo ko, hindi ka sasalang sa ganitong sitwasyon. Ba't naman kita sisisihin? Ikaw na nga ito nagmabuting loob na bigyan ako ng ekstrang pagkakakitaan. Masyado lang ako makemi. Angang nga ako sa'yo eh. Dahil marunong ka mag-isip. Ang sabihin natin kung sa iba yon sunggab agad. Bah, pero nang lumalapit napapakipot pa. Pero matanong nga kita, narating mo na ba yung bahay na yon? Oo, mga ilang beses na din. Anong meron? Bakit kailangan ng tatao? Hindi din malinaw sa akin eh. Basta ang tanging alam ko, ang bahay na yon ay nasa liblib. Madalas naman niya yung dalawin, pero dalaw lang talaga. Tipong pinakamatagal na naming pagtigil doon ay 3 araw. Ha? Bakit hindi na lang ibenta o ipag-iba? Ewan ko doon. Kapag pupunta kami doon, laging may mga kasamang bisita. Mga kalaro ang tawag niya. Yung mga katulong doon, nakikisali din. Paano naman kasi ang laki ng kitaan? Oo, may mga katulong naman pala. Ba't kukuha pa ng katulad ko? Ang sinabi lang niya sa aking dahilan ay para daw may magpapatakbo ng bahay. Yung magmamahal daw sa mga tao niya, para pagdating niya, ay laro na agad
At wala na siyang ibang iintindihin pa. Grabing kapritsyo naman yon. Di ko yata talaga mauunawaan ng mayayaman. Hindi naman natin sila kailangang unawain. Basta pinakikinabangan natin ang pera nila at pakikinabangan nila ang serbisyo natin, sapat na yun. Pagkasabi nun ay tahimik na silang nagpatuloy sa paglalakad. Ninanamnamang preskong hangin. Pero sa pagtataka ni Marlene ay biglang dumikit sa kanya si Finn at marahang hinawakan ang kanyang siko. Finn, anong problema? Shh! Marlene, kapag nakaabot tayo dun sa may puno ng nara, lumiko tayo dun at magtago. Ha? Bakit? Anong meron? Bigla kang bumubulong. May sumusunod sa atin, pakinggan mo. Mandurukot. Hindi. Ayan na yung nara, tara! Pagliko ay pasandal na sumiksik si Marlene sa guwang ng punong nara. Habang si Finn naman ay humarang sa harapan niya at itinuon ang siko sa katawan ng puno na nasa may ulanan niya. Animo ay tinatakpan siya nito. Dumukot ito sa bulsa at may inilabas na medalyon. Ano yan? Pangontra. Bigay ito ni Mang Jess sa akin. Ngayon ko pa lang ito masusubukan. Pangontrasan. Sa swang! Shh! Huwag kang gagawa ng ingay, Marlene. Ilang sandali pa at lumipas na mga mabibigat na yabag at ungol ng aswang. Kasabay ng paghalo ng masangsang na amoy ng nabubulok na karne sa hangin. Nagsimulang magluha ang mata ni Marlene, kasabay ng pangangasim ng kanyang sikmura. Ilang minuto ding nagpaikot-ikot ang aswang sa paligid, para may hinahanap. At nang walang makita ay gumawa yun ng ingay na maituturing na palatandaan ng pagkakainis. At pagkatapos ay nanakbo palayo. Doon palang nakahinga ng maluwag sina Marlene at Finn. Ayos ka lang ba, Marlene? Halika. Alalayan na kita. Tingnan mo, oh. Nadumihan ang damit mo. Kabok lang yan mula sa puno. Bayaan mo na. Ano bang bayaan? Kapag babae, dapat maingat sa damit at maarte sa dumi. Naku tigilan mo ako. Maging malinis at tuwag mamanghot, oo. Pero ang mag-inarte sa dumi, ano naman yun? Ano naman yung mamangot? Mamanghi, anghitin at bumantot. Tawa ka pa dyan. Ay naku, Marlene. Talagang walang patay na sandali sa'yo. Tara na nga tumuwi. Matapos ang gabing yon ay di na muna nagkita ang dalawa. Balik sa normal na mga araw ang pag-inog ng mundo ni Marlene. Gigising ng maaga, aabangan ang bagsak ng banyera ng mga isda, babayad ng bloke-blokeng yelo at makikinig sa pagpapaligsahan ng mga tindera sa palakasan ng boses na animoy nasa tawag ng tanghalan para magpapansin sa mga mamimili. Sa mga ganong pagkakataon, ang tita Mila niya ang pambato niya. Suke, anong hanap? Ay, meron kaming talisay, bagos na gupan, tulingan. Meron din tayo galunggong. May fresh sewage din. Ay, 25, isang guhit lang. Abay, galing-galingan mo ang pagsikaw, Mila. Eh, wala kang aasahan sa ating dalaga. May ibang pinagkakaabalahan. Oh, tignan mo. Kanina pa tinatanaw ang bukana ng palengke. Ano pong sinabi niyo, La? Ang sabi ko, huwag mong pakaisipin yon. Ika'y mahal nun. Di ka nga ang gusto. Sino? Sino daw? Patay balisya ka pa. Eh, sino pa nga ba? Eh, di yung si Phineas. Si Lola naman, di ho. Hindi. Eh, hating gabi na ipanay pang dut-dut mo riyan sa cellphone mo. Sigurado akong si Phineas ang kapalitan mo na mga text na yan. Ako'y iritang-irita doon sa Brit. Eh, kain naman. Ay, babalik ang katinuan niyang apo ninyo. O, ayan na yung hinihintay. Para silang mga synchronized swimmer na sabay-sabay na napapalingon sa gawin ng entrance ng wet market. Palapit sa pwesto nila si Finn. Nakaporma ng pang-opisina na di nababagay sa lugar, kaya pinaglilingunan siya ng mga tao.
Magandang umaga po, Lola Roda, Tita Mila. At sa'yo, Marlene. Magandang umaga din sa'yo, Toto. Aba, nakapamburol ka. Ang aga mo namang umakyat ng ligaw. Hindi po. Naggatid lang ako ng umagahan. May nakita kasi akong bibingka. Naalala kong paborito niyo ito. Kaya po dumaan na ako dito bago pa ako pumasok sa trabaho. Nakabalik ka na pala. Kailan pa? Bakit hindi mo man lang ako dinalaw? Yun ang ibig sabihin ng Lola! aking apo. Mamaya kung ano isipin niya ni Finn. Anong iisipin? Depende na lang sa'yo kung lalagyan mo ng mali siya yun. Hindi na ako nakadaan sa inyo. Patang-pata ang katawan ko sa dami ng lakad namin, sir. Hindi ba sabaang magsipag, Finn? Pero sana wag mong kalimutan ang pahinga. Opo. Salamat sa paalala, Tita Mila. Una na po ako. Wag. Oh, Bata ka pa! si Lola Roda talaga. Pasok na po ako sa trabaho. Mula pala yung kinambayan nila ay nagbiyahe si Finn sakay ng kotseng ibinigay sa kanya ni Eliseo. Dumiretso siya sa isang kilalang mall sa Makati kung saan ay hinihintay siya ng kanyang amo na noong mga sandaling yun ay tsesong-tseso na nagkakape sa labas ng mamahaling kapihan. Alfresco dining, sabi nga ng mga sosyalera. Good morning, sir. Sobrang formal ka talaga, Phineas. Finn, sabi sa iyong Kuya Eli na lang. Pero gusto ko yan. Consistent ka. Hindi kagaya ng dati kong sekretaryo na naging sobrang pamilyar ang turing sa akin. Nalimutan ng ako ang boss niya. Sisikapin ko pong hindi ako matulad sa kanya. Sigurado kung di ka magiging ganon. Iba ka sa kanya. Ano nang balita sa dalaga natin? Pumayag na ba? Hahanap na lang ako ng iba. Siya ang gusto ko, Finn. Sinabi ko sa'yo na kapag ako'y nakapagdesisyon, hindi na nababago. Kung hindi mo kayang hikayatin yung kaibigan mo, pues ako ang kikilos. Bakit ba parang masyadong masidi ang pagkagusto ninyong makuha si Marlene? Madami namang mas capable sa kanya. Iminungkahi ko lang siya sa inyo dahil minsan niyang nabanggit na kailangan niya ng extra racket. At willing naman akong ibigay sa kanya yon. In fact, ginawa ko talaga ang trabahong yon para sa kanya. Hindi ko po naiintindihan, sir. Malalaman mo din. Sa tingin ko, mas maganda kung bumalik tayo doon sa bayan ninyo at nang abutan natin siya bago siya magsara. Pero, sir, Walang pero-pero, Finn. Heto ang 5,000. Bumili kayo ni Jess ng makakain nyo at nang babaunin natin sa biyahe. Magkagala lang ako saglit. I-text o tawagan ninyo ako kapag tapos na kayo. Take your time. Pag-alis ng amo nila ay niyaya ni Finn si Mang Jess na bumili na ng makakain. Pero nakiusap ito na dumaan muna sila sa CR. Pinagbigyan naman siya ng matanda pero hindi sila nakarating sa CR dahil pagliko nila sa isang pasilyo na bihira kung daanan ng mga tao. Biglang hinagip ni Mang Jess ang balikat ni Finn at isinalya siya sa dingding. Manang Jess, bakit to? Makinig ka sa akin, Finn. Alam kong lihim kang may gusto sa kaibigan mong si Marlene. Nagkakamali kayo. Kung talagang pinahahalagahan mo ang kaibigan mong yon, makikinig ka sa akin. Hikayatin mo siyang wag nang tanggapin ang alok ni Sir sa kanya. Pero bakit, Mang Jess? Hindi ko kayo maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin. Makinig ka na lang sa akin. Wala na akong ibang masasabi pa. Alam mong tagos ang buto ang loyalty ko kay Sir Eliseo. Dahil siya ang bumubuhay sa pamilya ko. Kung ganun, ano to? Loyal man ako sa kanya. Maraming pagkakataong di ayon ang konsensya ko sa mga pinagagawa niya. Matagal na niya akong tauhan. At alam ko kung anong kaya niyang gawin. At sinasabi ko sa'yo, madalas ay hindi yun kanais-nais.
Wala nang ibang sinabi si Mang Jess kay Finn pagkatapos ng usapan na yon. Paglabas nila ng makipot na pasilyo, parang wala lang na naglakad yon at niyaya si Finn na bumili na ng makakain gaya ng utos ng amo nila. Paglaon ni lumarga na sila papunta sa bayan ni Finn. Papalubog na ang araw nang makasapit sila sa palengke. Nag-iisa si Marlene. Tambak pa rin ang paninda niyang itinatawid na lang ng yelo para hindi mahampok. Magandang hapon sa'yo, Marlene. Sir Eliseo, magandang hapon din naman po sa inyo. Bakit po kayo napadayo dito sa amin? Mukhang matumal ang bentahan ng isda mo ngayon. Ganun na nga ho. Nasaan si Tita Mila at Lola Roda? Isinugod sa center si Lola Roda. Na-high blood siya kanina, Finn. Hindi kinayang init ng panahon. Bakit sa center lang? Mas mabibigyan siya ng maayos na atensyon sa ospital. Nagkatinginan sina Marlene, Mang Jess at Finn. Nanunuya ba si Eliseo o talagang hindi nito nauunawaan ang pinansyal na sitwasyon ng dalagang kaharap niya? Nasagot ang pagtataka nila nang magsalita ulit ito. Pasensya ka na, Iha. Mali akong itanong yon. Oo, nauunawaan ko ang sitwasyon nyo. Mahirap ang walang pera, no? Sa kinikita mo sa pagtitinda ng isda ka lang umaasa. Naitatawid naman po. Nagkataon lang talagang sunod-sunod yung naging pagkakasakit ni Lola Roda. Yun na nga, nagkataon. Pero ang buhay ay puno ng pagkakataon na di mo inaasahan. Mga bigla ang pangyayari. At sa edad ng lola mo, malaki ang posibilidad na maging madalas ang ganon. Tumama lang na matumal po ngayon. At mauulit pa din ang ganon. Tatamaan ka ulit ng tumal. Ano nang gagawin mo? Titikisin mo ang lola mo. Napag-aayaw-ayaw naman namin. Hanggang kailan? Ano po ba pinupunto nyo? Na mahirap kami? Na di sapat yung pagsusumikap namin? Mali ba ako sa sinabi ko? Ang sa akin lang, ano pa ba ang dahilan ng pag-aalinlangan mo sa alok ko? Kulang ba? O sige, dagdagan pa natin ang offer ko. Sasagutin ko na ang maintenance ng lola mo. Ano bang problema nyo? Wala. Ikaw itong napakaraming alalahanin sa buhay na sa pagkakaalam ko ay malapit ng hindi mo kayanin. Kaya nandito ako para tulungan ka. Pasensya na po. Pero sa bawat dagdag nyo ng alok, lalo akong nagangani-nganing tanggapin yung trabaho. Sa susunod kong itadagdag, sigurado kung lalamang ang kagustuhan mong tanggapin ang trabahong iniaalok ko sa'yo. Saglit na natigilan si Marlene. Ilang minutong nakiramdam. Tinitignan kung seryoso ba yung kausap niya. Sino nga ba namang hindi mapapaisip? Kumbaga sa sanggol lungad na siya sa dami ng mga isinasama nitong perks nung iniaalok na trabaho na mas bagay tawaging bakasyon. Eto at may isa pang dinagdag. Mas mabuti siguro kung itigil nyo na to. Nasa akin ang ebidensya na makakapagpakulong sa seaman na nagpalipad ng kotse sa bahay niyo. Ano? Siya yung dahilan kung bakit nakaratay sa ospital ang nanay mo. Lasing ang driver. Pero hindi na nago dahil pinagtakpan ng ninong niyang Wes. Parang magic na nawala ang ebidensya. Nasa kamay ko yon at ibibigay ko sa'yo. Hindi na ito totoo. Bukod doon, bibigyan din kita ng abogadong di Campanilla para ipanalo ang kaso nyo. Nag-aalinlangan ka pa din ba? Natutuwa ka bang mam-pressure ng tao gamit ang yaman mo? Ano to? Habang yung manampal ng salapi para ipamukhang hirap ng isang tao? Tingin mo'y kinabuti ng pagkatao mo yun? Bahala ka na kung paano mo bibigyang kahulugan ang mga aksyon ko. Ang sa akin lang naman, gusto kong tumulong. Mukhang hindi ka pa rin kumbinsido. Eto ang tarheta ko. Tawagan mo na lang ako kung magpapasundo ka na. Tumayo na si Eliseo pagkatapos nun ay naglapag ng 15,000 sa tiles na patungan ng mga isda ni Marlene.
Pinakyaw ni Eliseo ang lahat ng tinda niya. Nang mailagay sa styrofoam box at maisakay yon sa sasakyan, ay nagpaiwan na si Finn. Tinulungan niya magsara si Marlene. Tapos ay niyaya niya itong maghapunan sa isang restaurant na nasa mismong dalampasigan ng bayan nila. Habang hinihintay nila ang pansit bihon, kamaron rabusado at sinigang na hipon, Libre ko na to. Malaking kinita ko ngayon gawa ng amo mo. Okay, sige. Bah, nakakapanibago ka naman. Dati, magtatalo pa tayo kung sino magbabayad. Anong inangiti-ngiti mo dyan? Waiter! For takeout ito ha. Lomi, patatim, chop suey, Vietnamese spring rolls, at morcon. Charge mo lahat sa akin. Salamat. Ah, hindi nga. Puro paborito ni na Tita Min at Lola Roda yung in-order mo ah. Daya mo. Ano madaya dun? Umorder ako ng takeout para ipasalubong natin sa kanila. Hati tayo. Nek-nek mo. Ipinaubaya ko na sa yung dine-in, di ba? Akin naman yung sa pasalubong. nang makakain sila ng hapunan ay nagpasya na silang umuwi. Sa halip na mag-tricycle ay pinili nilang maglakad para matagtag ang kinain nila. Buti na lang at gumagana na mga bagong lagay na poste ng ilaw sa makipot na kalsada papunta sa purok ni na Marlene. Vin, ipara mo na ako ng tricycle. Gabi ka na. Wala ka bang dalang sasakyan. Ayos lang ako. Pagod ka na ba? Sakay na tayo. Ayos lang ako. Ikaw inaalala ko eh. Ang dami pa naman naglarasing sa purok nyo kapag ganitong gabi na. Huwag mo akong alalahanin. Katsukaran ko mga yun eh. Ligtas ang mga balahibo ko sa katawan. Puro ko talaga kalokohan. Ah, Vin, ang mga ilaw ng poste pumuputok. Takbo! Takbong parang hinahabol ng sandamukal na impakto ang ginawa ni na Marlene at Finn. Pero ang anumang takbo nila ay patuloy na lumiliit ang distansya ng mga pumuputok na ilaw ng poste sa kanila. Pagliko nila sa sunod na kanto, ay sumiksik sila sa isang sulok ng saradong tindahan. Mula sa plastic bag ng pagkaing dala nila, ay kinuha ni Finn ang garapon ng chili oil na ipapasalubong sana nila kay Tita Mila. Sinenyasan nito si Marlene na huwag maingay. Ilang sandali pa at may kung ano mabigat ang lumapag mula sa pinanggalingan nila. Nang bumuglaw ang aswang sa kanto. Yan ang sayo, ina mo! Ayaw mong tumigil sa kasusunod ha. Tingnan natin galing mo sa pagtiktik kung wala kang makita. Tayo na, Finn! May nakakita kong tricycle paparating doon. Tricycle! Woo! Dito! Sakay na, Marlene! Sa parok na sayo, kuya! Ayos lang ba na iniwan natin ng ganun yung aswang? Oo, ang mahalaga, nakalayo tayo at hindi naging lamang tiyan. Isa pa, hindi tayo dalubhasa sa pagpatay ng aswang. Buti nga't matagumpay tayong nakalayo sa isang yun. Ang galingan ng naisip mo eh. Ginamit mo yung chili oil na binili natin. Minsan kong naaalala, sinabi sa akin ng Mang Jess na mahina sa sili ang aswang. Winawala-wala ko lang sinabi niya nun eh. Sino mag-aakala? Napakikinabangan kong impormasyong yun. Buti na lang talaga. Nagkakataon na palagi kitang kasama kapag may aswang na lumalabas. Bilib nga ako sa iyo eh. Parang hindi ka nabibigla na may aswang. Eh, hindi na bago sa akin ang aswang, Finn. Nalimutan mo na bang dating manunugi si Lola Roda? Kaya pamilyar ako sa aswang. Pero hindi ibig sabihin nun, minana ko ng galing niya o kaya hindi ako natatakot. Nandito ako palagi para sa'yo. At palagi kitang ililigtas sa kahit anong panganib. Wow! Uy, huwag mong ipaparirgin sa babaeng nililigawan mo. Baka mapagsilosan ako nun, ayokong masabungyat. Paano ka kaya sasabungyatin ang sarili mo? Anong sabi mo, Finn? Di ko masyadong marinig eh. Maingay kasi ang motor. Sabi ko, mukhang nagkamali ako ng mga in-order na pasalubong para kina Lola Roda at Tita Mila. Ay, nako. Na-high blood nga pala si Lola Roda kanina, di ba? Kaya mo nga siya ipinasugod sa center. Ah, lagot. Pero pagdating sa bahay ni na Marlene ay nalaman nilang hindi pala high blood ang dahilan kung bakit nahilo si Lola Roda, kundi dahil sa lipas gutom. Medyo bumaba din ang potassium ng matanda pero hindi pa naman kailangan ng confinement.
Kaya binigyan na lang ng doktor ng mga tabletas at binilinan na kumain ng maayos. At yun na nga, hindi ko masabi na mabuting hindi high blood dahil delikado ding bumabagsak ang potassium. Totoo yun. Buti na lang at tagapan si Lola Roda. Abay, ang sasarap naman na rin mga dala ninyo. Nag-date kayo ano? Lola! Fin, ereto na lang kita sa iba ha. Marami akong kilalang ibang dalaga. Naaksaya ka sa manhid na yan eh. Marlene, may naiwang tarheta dito. Eliseo Castro. Carlito? Mila, anong nangyari? Wala ho. Ay, nabitawag ko lang itong pagsasalinan ko ng ulam. Ang kakaibang reaksyon ni Mila ay winalawala lang nila. Tapos noon ay saglit na tumigil sa bahay ni na Marlene si Finn at nakipagkwentuhan kina Mila at Lola Roda. Ibinahati din niya ang pangungumusta ng lolo niya na humihingi din ng payo sa ilang bagay. Nang medyo malalim na ang gabi ay nagpaalam na si Finn para umuwi. Salamat po sa mga payo, Lola Roda. Ipaparating ko po lahat ng sinabi ninyo kay Lolo Carding. Kumusta mo ako kay Ninong Carding? Makakarating po, Tita Mila. Ay, siya nga pala, Fin. Dadanaw kami kay Mara sa linggo. Pwede ka ba naming maalok ulit? Ayo po. Ako na bahala. Masahan niyo po ako. Sabihin niyo lang po kung anong oras ang lakad. Ay, salamat. Uwi na po ako. O siya, sige, ingat ka. Halika na, ihatid na kita sa labas. Kung si Marlene ang aasahan natin ay bukas ka na makakaalis. Kahit ihatid niyo na lang po ako sa pinto. Nakakahiya po sa partido ng mga babae. Kalokohan mong mata ka. Marlene, alis ako. Ay, Diyos ko po. Pagbukas ng pinto ay sinalubong si Mila ng kinatay na katawan ng biik. Laslas ang leeg at sikmura nun. Nakalaylay pa ang bituka at tila. Dukot ang mga mata. Hindi na nakausap pa ng matino si Mila dahil nagiiyak na yon sa kwarto. Si Finn at Marlene naman ay magkatulong na nilinis ang karimari-marim na kalat na iniwan ng kung sino. Dahil sa nangyari ay kina Marlene na natulog si Finn at kinabukasan ay ibinlatter nila ang nangyari. Wala namang sumunod na insidente pagkatapos nun. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo at pumunta sila sa ospital. Anong inilipat? Sino pumirma? Dapat tinatawagan niyo muna ang pamilya ng pasyente. Akong guardian niya eh. Kahit pa sabihin niyo sa akin na nasa mas magandang facility siya at bayad na, dapat ipinagpaalam niyo pa din sa akin yun. Mga mukhang pera din kayo, no? Tinapalan lang kayo ng salapi, limot nyo na ang protocol. Ay, nako. Nasaan na kaya si Mara? Kailangan namin siyang makita. Huwag po kayong mag-alala, Lola Roda. Aalamin ko po. Saglit lang. Mang Jess, anong ginagawa niya rito? Hindi nga. Fin, sino yun? Ay, Lola Roda, saglit lang po. May kakausapin lang ako. Mang Jess, anong ginagawa niyo dito sa ospital? Kung saan nakakonfine ang nanay ni Marlene? Hindi naman tama ang nasa isip ko. At kung tama, may magagawa ka ba? Wala. Katulad ng kawalan mo ng kakayanan na mapigilan na matuloy ang pagtao ng kaibigan mo sa bahay ni Sir. Sinabihan na kita. Pero mukhang hindi mo ko sineseryoso. Ano ba yung sinasabi ninyo? Ngayong nahagip na ni Sir Eliseo ang lahat ng kahinaan ng kaibigan mo, magagaya na lang din siya sa atin. Gustuhin bang umalis ay di na magawa. Dahil alipin na ng salapi sa kagustuhang itaguyod ang pamilya. Gamit ang pera at koneksyon ay nagawang mailipat ni Eliseo ang nanay ni Marlene sa mas magandang pasilidad ng ospital. Yung tanging mga VIP lang ang nakaka-access. Naiba din ang mga doktor. Pawang mga dalubhasa at ubod ng mamahal. Sa kabila ng pakikialam ni Eliseo, ay di naman sila binawala na makadalaw. Kalawas pa nga,
Dahil pagdating nila sa naturang palapag ng ospital ay lubos na ang galang at giliw ng salubong sa kanila. Pagpasok nila sa hospital suite ay may 2 private nurse pa ang nag-aasikaso sa nanay ni Marlene. Marlene, saan tayo kukuha ng pabayad dito? Kahit yata ibenta ko ang lahat ng banyera ng ating isda ay hindi sasapat para bayaran ng isang araw. Bayan na daw, Lola Roda. May deposito pa. Ibang klase din ng boss mo, Finn. Kung nabibiling kaluluwa ko, siguradong tinapala na din niya ng halaga. Pasensya ka na, Marlene. Dapat ay naging mas masidi ako sa pagsasabi sa'yo na humindi na sa alok niya. Kasalanan ko din to eh. Dapat hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa tahasan kung sinabing ayoko. Inakala siguro niya nagpapapresyo ako, kaya eto, inaani ko ng resulta. Lola Roda, tingnan nyo. Anong ibig sabihin nito? Ay, Panginoon ko. Ang ebidensya na makakapagpatunay na hindi basta aksidente ang lahat. Marlene, halika dito. Tignan mo. Nandito ang report na lasing ang sima na yon. Naku, salamat po, Diyos ko. Abogado na lang ang kukunin natin. As if on cue, ay may biglang kumatok sa pinto ng suite at isang lalaking may suot na mamahaling suit ang pumasok. Abogadong de Campanilyang bayad na ang serbisyo. Umiiling-iling na lang si Marlene. Ano pa nga bang naging resulta? Napapayag siyang kunin ang alok ng amo ni Finn. Nang hapong yon, matapos silang kausapin ng abogado, ay tinawagan na ni Marlene si Eliseo. Binigyan siya nito ng 5 araw para maghanda ng kanyang mga gamit at makapagpaalam sa pamilya niya. Nung gabi, bago ang pag-alis niya, sa kanila na tumuloy si Finn. Tanghali pa lang ay nasa bahay na nila siya at tumutulong-tulong sa mga gawaing bahay. Pagdating sa gabi, habang abala si Finn at Mila sa paghahanda ng hapunan, ay niyaya ni Lola Roda sa veranda si Marlene para makipag-usap. Marlene, bukas na ang alis mo. Ikaw ba ay talagang desidido sa pagtanggap mo doon sa inaalok na trabaho ng Eliseo na yon? Kung tutusin nga, Lola, hindi na trabaho yun eh. Isang bayad na bakasyon. Talagang ibang kapritsyo na mapepera, no? Alam kong sala tayo sa salapi. Pero kung ako ang masusunod, gusto ko sanang huwag ka nang tumuloy. Tanggihan na natin ang lahat ng alok niya at ibalik ang ibang perang nasa kamay pa natin. Nangangani-ngani nga din po ako, Lola, nung una. Pero nung tustusan niyo yung gamutan ni nanay, naisip ko hindi na siguro masama kung sunggaban ko yung oportunidad. Hindi palaging may makapritsyong bilyonaryong makakakrus ko ng landas. Apo, kung ang gamutan lang din ang nanay mo ang iniintindi mo, nasabihan naman na din tayo ng doktor tungkol doon. Malaki ang tsansa na hindi na siya magising pa. Kahit pa hindi umabot ng 1% ang tsansa, Lola, aasa pa din ako. Lalo ngayon may ayuda ng ganito. Marlene, ano kung pagod na din si Mara? Bruto na ng gamot ang katawan niya. Aparato na lang ang humihinga para sa kanya. Maging ang puso niya ay makina na lang ang nagpapatibok. Sinasabi niyo ba na bitawan na natin si nanay? Sumusuko na kayo? Iba ang sumusuko sa alam kung kailan dapat tumigil. Kung pagsuko lang din ang usapan, dapat noon pa. Pero lumaban naman tayo. Nagawa na natin ang lahat para sa kanya. Pagpahingahin na natin ang nanay mo. Ayoko. Lola Roda, unawain niyo naman ako. Anak ako eh. Hanggang tuminga pa si nanay, ilalaban ko siya. Kahit nakasinungalingan na lang ang nakikita mong paglaban niya. Talaga bang doon na lang tututok at lilimutin mo na mga nabubuhay pa na kapiling mo? Kung magsalita kayo para patay na si nanay. Mas na naisin ko pang makitang wala na si Mara.
Kaysa naman niloloko na lang tayo ng mga doktor gamit ang mga tubo at aparatong yun na nagpapahirap sa kanya. Lola, Kapain mo din sana kami ng tiyahin mo. Hindi ka na batang maliit para lahat na lang ng paliwanag ay idudulog sa'yo. ano pong ibig niyo sabihin? Isang mayamang lalaki ang fiancé ni Mila. Carlito Castro ang pangalan niya. At ang lalaking lahat na lang ay ginawa para mapapayag ka sa gusto niya ay si Eliseo Castro. Kung ganun ay, sinasabi niyo po bang... Hindi ko tukoy kung anong saktong relasyon ng Eliseong yun kay Carlito. Pero sigurado akong magkaugnay sila. Mula nang makita ni Tita Mila mo ang tarheta, ay naging matatakutin na siya. Hindi niya lang yun ipinapahalata sa'yo. Awkward ang naging atmosphere ng hapunan sa pagitan ng maglolang Marlene at Lola Roda. Bagay na tahimik na ipinagtataka ni Mila at Finn. Kaya naman ang matapos silang magligpit at maghugas ng pinagkainan, ay kinausap ni Finn si Marlene para malaman kung ano nangyari. Sa likod bahay sila tumambay. Sinabi ni Marlene ang lahat-lahat ng pinag-usapan nila ni Lola Roda. Napapaiyak pa nga siya, dahilan para abutan siya ng panyo ni Finn. Wow! Talagang todo singa. Dalaga ka po, miss. At may kaharap kang binata. Panyo ko din yan. Sa puno ng ilong ko eh. Tsaka pinahiram mo tong panyo. Ang dami mo reklamo. Oo na. Singa ka lang. Palabasin mo pati utak mo. Grabe ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Lalabang ko tong panyo mo. Pakukulaan ko pa at babalawan ko sa alcohol para malinis na malinis pagbalik ko sa'yo. Sabi mo eh. Wala ka bang sasabihin? Gusto mo bang may sabihin ako? Pwede namang manahimik na lang ako kaysa dagdagan ko ang alalahanin mo. Hindi. Gusto ko marinig opinion mo. Sa tingin ko, tama si Lola Roda. Ganon? Walang preno? Basta tumbok na lang? Hindi, Marlene. Makinig ka na muna. Huwag kang magalit. Ayokong pag-awayan natin to. Lalo't bukas ang lakad natin. Pero sabi mo, gusto mong marinig ang opinion ko. Oo, sinabi ko yon. At tapat sa puso ko na gusto kong sabihin mo kung anong tingin mo sa sitwasyon. Naalala mo ba yung iniyakan kong debate nung college tayo? Yung tungkol sa euthanasia? Oo, yun. Di ba nasa pro ako? Pero dahil isinusuka ko talagang ideya ng euthanasia, nakiusap ako kay sir na ilipat ako sa antay. Oo. Muntik pa kayo magsuntukan ng isang kaklase nating pro nung magsimula ng debate. Ngayon ko naunawaan kung bakit may ganon. At kung bakit may mga pamilya na hinihintay na lang ang oras ng kamag-anak. Tama sila. Hindi yung tungkol sa'yo. Kundi tungkol din dun sa may katawan. So, kahit ikaw, sinasabi mo sukuan ko na si nanay. Sinasabi ko lang na pwede mong bawasan ang paghihirap niya at ninyo ni Lola Roda at Tita Mila. Ayoko sanang sabihin to sa'yo pero nakita ko ang charts ng nanay mo. Pinipirahan na lang kayo ng ospital. Nakita din ba yun ni Lola Roda, Tita Mila? Hindi lang ang chart. Narinig din nilang pinag-uusapan sa nurse station. Isa sa mga doktor doon ang nagsabing pinapahirapan na lang ninyo ang pasyente. Pero wala silang pake dahil malaki ang nakukuha nila sa patuloy na confinement ng nanay mo. Ano nang gagawin ko? Kahit naman sabihin na natin palayain ko na si nanay. Mawawalang ayuda ni Sir Eliseo sa maintenance si Lola Roda. Sino nang tutusto sa abogado may hawak sa kaso ni nanay? Hindi agad nakasagot si Finn sa sinabi ni Marlene. Ito na nga ba ang kinatatakutan ni Mang Jess? Hulap na ni Eliseo ang kahinaan ni Marlene. Hindi sa pamamagitan ng pagbabanta, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang hindi makukuha ni Marlene sa iba. Marlene, sa tingin mo ba mahalagang mga yan sa lola at tita mo? Ang pinapahalagahan nila ay ang kaligtasan mo.
Pera? Sanay na kayo sa hirap at araw-araw na pagsisikap. Yun na nga eh. Araw-araw na lang. Gusto ko namang maranasan nila kahit na konting alwan. Hindi nadadala sa hukay ang pera. Hindi nga nadadala ang pera sa hukay. Pero ito din ang nagsasalba sa isang tao para hindi siya agad mapunta dun. Pasensya na, Finn. Kuha ko ibig mong sabihin. At nauunawaan ko sina Lola. Pero susugal pa din ako. Nauunawaan kita, Marlene. At nauunawaan ka din namin ng tita Mila mo. Lola? Tita Mila? Hindi mo ang issue ko, Marlene. Maraming salamat sa naisip mong mapaaluan ang buhay dati. Inaalala mo si Mara. Pero heto kami at kumukontra pa. Sorry po, tita. Sorry din, Marlene. Pinapahirapan ka namin. Basta, Neng, kung ano man ang maging desisyon mo, suportado ka namin. Kami naman ay hanggang payo lang. Salamat po. Pin, aga po namin, ha? Ingatan mo. Opo. Kahit po buhay ko, itataya ako para kay Marlene. Sa sinabi ni Finn ay niyakap siya ni Lola Roda, sabay bulong ng, ingatan mo rin ang sarili mo. Gusto kong makita ang aking mga apo sa tuhod mula sa inyong dalawa ni Marlene. Bagay na ikinatawa niya at naging dahilan ng pamumula ng kanyang mukha. Pagdating ng umaga ay hindi pa pumuputok ang sinag ng araw. Nasa bahay na nila si Mang Jess. Pinagkaguluhan ng mga usisero at usisera ang mamahaling sasakyan na nasa harap ng bahay ni na Marlene. Pagkatapos ng mga paalam at bilin, ay lumarga na sila pa norte. Ilang oras din silang nagbiyahe pagkatapos ay huminto sa isang daungan ng bangka, kung saan may pribadong yate na nag-aabang sa kanila. Papatanghali na nun. May daungan pala ng bangka dito. Ipinasadya ito ni Sir Eliseo para sa eksklusibong gamit nila ng kanyang mga kalaro. Pribadong daungan? Sariling yate. Wala na yatang katapusan ng yaman ng amo niyo. Naniniwala si Sir Eliseo na kung may pera ka, mas mainam na gumawa ka ng mga bagay na ikaalwa ng takbo ng buhay mo. Kita naman kung paano niya yun sa buhay. Ayun na. Ayan ang sundo natin. Bente-7 minuto rin silang pumalaot hanggang sa dumaong sila sa isang isla na may nakatira sa paligid. Nasa dulo pa ng isla yung bahay, kaya kinailangan pa nilang magbiyahe. Sakay ng isa pang magarang sasakyan ay binagtas nila ang mabuhanging daan. Habang nagbabiyahe sila ay napansin ni Marlene na parang ilag ang mga tao sa kanila. May iba pang nagkukrus at may matatanda siyang nakita na nagwawasiwas ng bungkus ng dahon ng kung anong halamang gamot. Para supili ng kabang unti-unti bumubukal sa dibdib niya, ay sinubukan niyang kausapin si Mang Jess. Nasa liblib na isla palang bahay. Buti na lang may mga nakatira na pala dito. Kahit papaano may mga kapitbahay. Mga residente na kami dito bago pa dumating si Sir Eliseo sa lugar namin para itayo ang bahay niya. Taga rito pala kayo, Mang Jess? Dati naming pag-aari ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Sir ngayon. Matagal ko na yung ibinenta para magamit ko yung pera sa pagpapagamot ng asawa ko. Sa dami ng pinagalokan ko, siya lang ang bumili at sa mataas na halaga. Nasaan na si Sir Mang Jess? Kanina pa nasa bahay. Sabi niya sa akin ay sasalubungin niya tayo. Ilang sandali pa at narating na nila ang dulo ng isla. Wala nang ibang bahay doon. Ang huli nilang nakitang bahay ay may 2 minutong layo kung magsasasakyan. Sinalubong sila ng napakataas na gate na agad namang bumukas nang bumusina si Mang Jess. Iniluwanon si Eliseo na hindi na makapaghintay na makapasok sila sa bakuran ng bahay na hindi naman pala simpleng bahay lang kundi mansyon. Bilang paggalang sa employer ay bumaba si Marlene, sumunod sa kanya si Finn. Medyo nabigla pa sila sa itsura nito dahil namumula ang kalahati ng mukha nito. Maligayang pagdating sa aking bahay. Sana'y magustuhan mo ang iyong pagbabakasyon dito, Marlene.
Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin, Sir Eliseo. Inihihingi ko ng paumanhin ang panghihimasok ko sa buhay niyo, Marlene. Gusto lang kitang tulungan. Naunawaan ko. Pero sana huli na po yun. Pwede niyo naman akong kausapin kaysa basta na lang kayo makialam. Tatandaan ko yan. Oo, bakit ganyan ang pagkakatingin mo sa akin, Iha? Ano po nangyari sa mukha niyo? Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang. Salamat sa pag-alala. Aksidenteng dumulas ang kamay ng isang serbedora sa restaurant na madalas kong puntahan. Tumila po ng bagong kulong tsaa sa mukha ko. Mabuti nga at hindi malala ang aking lapnos. Namula lang. Ano nangyari sa mga yun? Ganyan talaga dito kapag nakikita nila si Sir. Sabihin na lang natin na hostility. Alam mo na, dayo kasi. Ganyan talaga ang mga tao kapag iba sa kanila. Natututo ka na. Alam mo ba, Marlene, nung unang beses na isama ko yung kababata mo dito, takot na takot. Tinanong pa ako kung may sa demonyo ba daw ako at takot na takot sa akin ang mga taga rito. Ano ba yan, Eliseo? Hindi mo muna patuloyin sa bahay ang mga bisita. Pumasok na muna kayo dito sa loob at nang masarhan na ang trangkahan. Magpipiesta na naman kayo ng mga taga-isla. Isang masungit na matandang lalaki ang lumabas. May kapayatan at maputing-maputi na ang buhok. May kakaibang ere na parang hindi siya parte ng mundong ito. Ilang sandali niyang tinitigan si Marlene bago siya tumalikod at tumuloy na sa loob ng mansyon. Pumasok na rin sila at sa loob na nagpatuloy ang pag-uusap nila. Sa unang araw ni Marlene sa mansyon ay ipinakilala lang siya ni Eliseo sa mga tauhan at iginala siya sa kabuuan ng bahay at ari-arian. Pagdating ng gabi ay isang bonggang hapon nang inihain. Para bang may fiesta? Pero katakatakang wala sa hapag si Eliseo at iba sa mga tauhan na ipinakilala sa kanila ang naghanda at nagsabi ng hapunan. Okay lang ba na kumain na tayo nang di malang dumudulog si Sir? Oo, ayos lang yan. Kumain lang kayo ng kumain. Parang iba yata yung mga kusinero at nagsilbi sa atin. Iba sa mga pinakilala kanina. Masanay ka na. Iba talagang gumagalaw sa kusina para maganda ng pagkain. Marlene, kain ka lang. Para mamaya, makakapahinga ka na. Magarbo at malawak ang kwartong ibinigay kay Marlene. Hindi akma para sa isang empleyado. Ang trato din sa kanya ng mga tauhan para siyang bakasyonista. Naalangan man ay nagdesisyon na lang siya na i-enjoy yung mga perks ng sa alam niya ay trabahong tinanggap. Kinagabihan, nung matutulog na siya ay may kumatok sa pintuan niya. Magandang gabi sa iyo, Marlene. Nandito lang ako para kamustahin ka. Okay naman po. Pero sigurado ba kayo na tama to? Tauhan niyo. Bakasyonista ka sa bahay ko. Na ipinagkatiwala ko ang pamamahala. At bilang gratis ay binabayaran kita para sa abalang dulot ko sa iyo. Kaya dito kita inilagay sa kwartong ito. Hindi kita tauhan. Hindi ka utusan. Okay. Dumaan ako para sabihin sa iyo na may laro kami ngayon. Baka magulat ka sa ingay. Ano ba nang marinig mo o makita mo ay parte lang ng laro. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Naunawaan ko po. Mabuti kung ganon. Iimbitahan sana kitang manood kung di ka papagod. Gusto mo ba? Okay lang po ba? Bakit hindi natin simulan ngayon? Sampol lang. Po? Handa ka bang saksihan ang laro namin ngayong gabi sa halagang 20,000? O matutulog ka na lang? Pero ilalak namin ang kwarto mo mula sa labas. Bubuksan lang ulit namin yon kapag oras na ng agahan. Marlene, okay lang kung tatanggi ka. Sasamahan na lang kita dito. Manahimik ka, Finn. Hindi ikaw ang magdidesisyon kundi si Marlene. Ano, Iha? Sa kalagitnaan ng gabi. Finn, bakit may putok ng baril?
Tigtas tayo dito sa loob ng kwarto. Huwag ka mag-alala. Finn, anong nangyayari dito? Sabi niya kanina laro lang. Eh bakit may putukan at sigawan? Dalawang hawak na foundation ni Sir Eliseo. Isang ginagamit niya para tumulong sa mga kapuspalan at isa para mamarusan ng mga masasamang tao sa lipunan. Wala kayong sinabing ganun sa akin. Dahil- Obvious naman na yun ang tamang gawin. Kundi siguradong maliliigan ako. At pihadong ikaw din. Yung si Mang Jess, aswang din ba? Sa narinig ko hindi. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga, sir. Parang hindi kayo nakatulog. Sinabi na kasing huwag masyadong maingay. Hindi pa din nakinig ang mga naglalaro kagabi. Pasensya na kayo, ha? Okay lang po, sir. Bilang pagbawi ko sa inyo, pahinga muna kayo ngayong araw. Kaya naman po. Ako, hindi. Kailangan ko ng pahinga. Makakapahinga lang ako kung tahimik. Kaya wala na munang gagalaw na kahit sino. Okay, po. Finn, ikaw na munang bahala kay Marlene. Mamayang gabi ay may sorpresa ako sa kanya. Siguro naman ay hindi niyo itatanong. Dahil sorpresa nga, hindi ba? Tuluyan ang naging bakasyon ng sanay trabaho. Pero hindi naman nagrereklamo si Marlene. Medyo uneasy lang siya. Parang may kung anong parating na hindi niya mawari. Sinabi niya yon kay Finn nang nakatambay sila sa hardin na nasa likurang bahagi ng mansyon. Hetong hiniwang mga mansanas. Kain-kainin mo. Napansin kong hindi ka nakakain ng maayos kanina eh. Salamat. Dun sa binanggit mo sa akin kanina, ako man ay hindi mapakali. Ito ang unang beses na may plano si Sir na hindi ako kaalam. O baka sadyang inatsipwera ako. Paano kung ang sinasabi mo nakababata niyang kapatid na ipinaghihiganti niya yung din fiancé ni Tita Mila na namatay 20 years ago? Sabi mo diba sinusugsog niya yung may mga kinalaman sa pagkamatay nun? Sana naman ay hindi. Paano kung iniisip niya may kasalanan si Tita Myla? Ibinahamak ko bang pamilya ko sa pagnanais na mapaalwan ng kalagayan namin? Kung gano'n ang gagawin ni Eliseo, masahol pa siya sa halimaw na walang matinong pag-iisip. Lolo Tasyo! Huwag kang ngang sumisigaw. Natutulig ang tenga ko. At ikaw, Eden, magsisikaban ay huli na. Ginusto mong mapapasok sa sitwasyong ito, hindi ba? Tama po kayo. Ginusto ko para sa pamilya ko. Gaano man kamusilak ang dahilan mo kung bakit mo kinagat ang alok ni Eliseo. Totoong nagpabulag ka sa pera kesa nagsisisi ka dyan. Mas mainam na paghandaan mo ang konsekwensya ng desisyon mo. Ganon ang pagiging responsable. Huwag kang magpaluso. Hindi naman po nagpapalusot si Marlene. Isa ka pa, Peñas. Akala mo hindi ko batin ang mga babalang ibinigay sa iyo ni Jess noong unang-una. Hindi ka nakinig. Kung ako sa inyong dalawa, paplanuhin ko na ang galaw ko bago pa maging mas malala, mas masalimuot ang sitwasyon ninyo. Masakit ang mga salitang binitawan ni Lolo Tasyo, pero may aral. Sabi nga, take it with a grain of salt. At hindi lang yun basta tinanggap ng dalawa. Binalak nilang umalis kapag nagkaroon sila ng pagkakataon pagdating ng gabi. Pero tuluyang nawala ang tsansa nilang makaalis nang dumating ang sorpresa ni Eliseo nung gabi. Isang pangalan ang isinigaw ng bagong dating na naging dahilan para takbuhin ni Marlene at Finn ang sala. Carlito! Tita Myla, ano ginagawa niyo dito? Marlene, oh Diyos ko, mabutit ligtas ka. Sinapihan kami sa bahay na naaksidente ka daw. Napasugod ako dito. Ano bang nangyayari? Anong ginagawa ng larawan ni Carlito dito? Hindi ko po alam. Wala kanina yan dyan. Ipinasabit ko sa mga tauhan ko. Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakalapit na pala sa kanila si Eliseo. Kasama niya si Mang Jess.
Parehas na hindi mabasa ang ekspresyon na nasa mga mukha nila. Naisip ko, siguradong gusto ni Carlito na makita ang mukha ng fiancé niya. 20 taon na din naman ang nakalilipas. Hindi ba, Myla? Yun ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw si Myla. Ako nga si Mayla. Pero hindi ko alam kung paano mo ako nakilala. Lalong hindi ko alam na may kapatid si Carlito. Sa lahat ng magagandang bagay na dinanas niyo nitong mga nagdaang araw, alam mo na siguro ang kayang gawin ng pera. Natural, pinakilos ko ang aking salapi para makilala kita. Masugsug kita. At hindi naman ako nabigo. Kaharap na kita. Sir Eliseo, ano bang ibig sabihin nito? Bakit ninyo dinala si Tita Myla dito? Penyas, ano't nakaharang ka dyan na parang pinoprotektan mo si Myla? Parang nakalimutan mo kung sinong amo mo. Ang nagpapasweldo sa'yo. Hindi pa sa ngayon. Pero conforme sa balak ninyo. Baka limutin ko nga. Hindi na kailangang umabot pa sa ganon, Finn. Kumalma ka. Paano kakalma kung kakwestiyon-kwestiyon ang mga ginagawa mo, Eliseo? Lolo Tasyo. Sa tensyonadong ere ng sala ay biglang dumating si Lolo Tasyo at harapang kinwestiyon ang totoong dahilan ng ginawa ni Eliseo. Pero hindi na iba ang mood ni Eliseo. May nakapagkit ng ngiti pa rin sa kanyang labi nang magsalita siya. Gusto ko lang bumawi. To make amends, sabi nga, di ba? Anong kalokohan mo yan, Eliseo? Bumawi kanino? Kay Myla. Hindi ba't sinabi na namin sa'yo na wala siyang kinalaman sa nangyari? Gusto ko lang makausap si Myla tungkol sa mga bagay-bagay na siya lang at sila lang ni Carlito ang nakakalam. May ilang may atraso pa kay Carlito. Ang hindi ko pa nahahagip. Gusto kong tulungan niya ako. Nasabi ko na sa mga pulis ang lahat. Pero hindi sila ako. Sige na, Myla. Pagbigyan mo naman ako. Imbitado ka rin at ang pamangkin mo na si Marlene sa laro ngayong gabi. Eliseo, wag mo nang isama si Marlene. Ako na lang. Hindi niya kailangang makasama sa mga palaro mo. Myla. Bakit hindi tayo magkaroon ng paunang laro ngayon? Appetizer, kumbaga. Para sa main course mamaya. Pagkatapos nating maghapunan ay kapag dumating na ang mga kalahok. Wag, Eliseo. Wag mong gawin to. May lasa halagang 30,000. Papayagan mo bang makilahok sa laro ang pamangkin mong si Marlene? O isasakay ko siya sa yate na walang sino mang kasama? Walang gasolina. Tanging ang alon lang ng dagat ang aasahan niya para pumalaot. Walang nagawa si Mila kundi ang piliing makilahok si Marlene. Kahit palabas sa ilong ang pagpayag ni Mila, parang batang maliit na ngumiti si Eliseo. Pagkatapos ay pumitik sa gawin ni Mang Jess at nag-abot ng 3 bundle ng perang tig-1,000. Parang wala lang na iniabot niya kay Mila ang 30,000. Umalis na siya tapos noon at sinabing sasabihan na lang si Mang Jess kapag oras na ng laro. Upang mapakalma ay minabuti nilang yayain sa garden si Mila. Marlene, patawad. Hindi kita dapat hinayaan na madamay. Ay, Diyos ko po. Ano nang ihaharap kong mukha sa nanay mo? Huwag niyo nang pakaisipin ang nangyari, tita. Alam ko napipilitan lang kayo dahil inaalala niyo kalagayan ko. Iba ang mga laro nila. Minsan na ako isinali ni Carlito. Isa yun sa pinag-awayan namin. Dahil wala na sa lay ang mga bagay kapag nagsimula na ang laro. Aabot na sa puntong kukwestiyonin mo ang pagkatao at realidad mo. Ang magandang gawin natin ngayon ay planuhin ang susunod nating mga hakbang. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga palaro niya. Pero minsan ko lang nasaksihan. Nagbibigay siya ng mga hamon na may katapat na halaga kapag nagawa mo.
Ganun na nga. Pero kapag hindi mo nagawa yon, ipapasa yun sa ibang kalahok. At ikaw ang gagawa ng hamon na hindi mo nagawa. Pero halimbawa may gustong sumambot nun para sa'yo. Pinapayagan ba? Oo, pero may konsekwensya. Kung ganun, ganitong gagawin natin. May ilang oras pa bago ang palaro. Napagdesisyon na ni Marlene na magala sa paligid ng mansyon. Nang marating niya ang garden ay napansin niyang may makipot na daan sa dulo noon na natatakpan ng makakapal na halaman. Kahahawi pa lang ni Marlene ng mga dahon na makarinig siya ng malakas na ungol na papalapit. Dala ng pagkabigla ay nataranta si Marlene kung saan siya susuling. Buti na lang at may humagip sa kanyang pulsuhan at hinigit siya sa mga naglalago ang halaman sa gilid. Huwag kang maingay. Kung di ay pareho tayong malilintikan. Eliseo, hindi tama itong ginagawa mo. Anong hindi tama sa ginagawa ko? Sinusunod ko lang ang batas ng ating angkan. Kapag dumanak ang dugo ng ating kalahi, dadanak ng dugo hanggang sa mabayaran ang buhay na inutang. Nandadamay ka ng inosenteng tao, Eliseo. Walang inosente sa mga may kinalaman sa pagkamatay ni Carlito. Pauwiin mo na ang pamilya ni Namayla bago pa sumabog sa pagmumukha mo ang katotohanan. Pilit mong iniiwasan. At kung hindi ako sumunod, Ikinalulungkot kong yun din na ang magiging katapusan ng ating pagiging magkasangga. Sakalang lumabas sa pinagtataguan nila sina Mang Jess at Marlene nang tuluyan ng nakalayo sina Eliseo at Lolo Tasio. Magpapasalamat sana si Marlene kay Mang Jess pero binara siya nito. Kung akala mo'y palaging ganito ang sitwasyon, nagkakamali ka, Marlene. Kapag hidiling ng pagkakataon, susundin ko ang anumang utos ni Sir Eliseo. Kahit pa mali na? Ano bang tama at mali? Sa mundong to, kung sino may pera, siya ang batas. Kahit ang matali kong kaibigan na ibinenta ko kay Sir Eliseo at ipinalapa ako sa aswang nang hilingin niya yun sa akin. Tao pa ba kayo? Paano niya naatim na gawin yun? Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong itinanong yan sa sarili ko. Pero kapag naiisip ko ang pamilya ko, ayos lang mawala ang pagiging tao. Kung tatamasahin naman nila ang masarap na buhay. Sa palagay niyo ba, gugustuhin nila na galing sa masamang pinapakain niyo sa kanila? Ayaw man nila. Kapag nalaman nila, ano pang silbi? Nakinabang na sila. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Ang alalahanin mo ay ang pag-alis mo dito. Dahil hanggat nandito ka, isa lang ang tingin ko sa'yo. Hipokrita! Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya ni Mang Jess at dumiretso na sa loob ng mansyon. Sumunod na rin si Marlene. Pero ilang sandali lang siyang nanatili sa labas ng mansyon para payapain ang damdamin niya. Papasok na siya nang masalubong niya si Mila at si Finn. Magsisimula na ang palaro ni Eliseo at tinatawagan na ang lahat ng kasali. Dumiretso sila sa isang silid na may hahalin tulad sa isang multipurpose hall. May mahabang mesa doon kung saan nakaupo na ang mga bisita. At sa dulo ng silid ay may kung anong bulto ang natatakluban ng itim na tela. salamat sa pagdalo niyo sa aking palaro ngayong gabi. May espesyal tayong kalahok, si Myla at si Marty. Magtiyahing sila at sila ang ating pangunahing manlalaro. Sila ba? Ganun ba? May mga bisita pala. Mag-enjoy kayo ng gusto sa ating palaro ngayong gabi. Dahil maaari kayong pumusta hanggat hindi nakakapili si Myla ng kanyang gagawin. Ano? Ang Jess, magyari ngang ipwesto na ninyo si Marlene para makapag-umpisa na tayo. Halika na. Teka, sandali. Saan niyo ba ako dadalhin?
Hawak sa siko ay giniya ni Mang Jesse Marlene sa isang hawla. Nang tagumpay na mailagay siya doon at maikandado ang pintuan, ay inalis ni Mang Jess ang itim na tela na nakatalukbong doon sa bulto. Pangalawang hawla yon at napapagitnaan nun ng hawlang pinagkukulungan kay Marlene ang isang malaking aswang. Sa halagang 150,000 piso, sino sa dalawang yan ang pipiliin mong lapain ng aswang? Ang lalaking yan o ang pamangkin mo? Eliseo, anong kalukuhan ito? Magdesisyon ka, Myla. Hindi, ayoko. Tumatakbo ang oras, Myla. Alam mo kung paano laruin ang larong ito. At kailan ba na hindi ko nagustuhan ang larong ito, Eliseo? Tama na. Pakawalan mo na kami. Hindi ganoon ang laro, Myla. Hayaan mong bigyan kita ng kaunting tulong para naman makapagdesisyon ka. Manahimik ka nga, Juanito! Ang lalaking yan na Juanito ang pangalan ay kasamahan sa trabaho ni Carlito. Ipinagkalat niya sa opisina nila na aswang si Carlito. Dahilan para pagtripan ng ibang empleyado ang kapatid ko. Bago nag-propose sa akin si Carlito, ay pinatawad na niya ang lalaking Ang lalaking yan ang naging dahilan bakit namatay ang 17 anyos na anak nung janitress nila. Nilandi niya at binuntis. Pero nung lumapit sa kanyang dalaga, ay ipinagtabuyan niya. Uminom ng muriatic acid ang dalaga. 10 segundo, Myla. Patawad. Pagsabi noon ay hinigit ni Mila ang tali na nakakabit sa pintuan ng hawla kung saan nakakulong yung lalaki at hinayaang tumuloy ang aswang doon. Napuno ng nakakakilabot na tunog at nakakasok ang malansang amoy ang silid. Dinig na dinig ang panguya ng aswang sa lamang loob ng lalaki. Pasalampak na naupo sa sahig si Mila. Si Marlene naman ay pinakawalan na ni Mang Jess. Agad niyang tinakbo ang tiyahin habang panay ang pukol niya ng madilim na tingin kay Eliseo. Magaling, Myla. Sa pamamagitan nito, ay naiganti mo ng bahagya si Carlito. Anong sinasabi mo dyan? Hindi mo ba nakikitang tita ko? Naghihirap ang kalooban niya. Anong ipaghihirap ng kalooban niya? Dapat ay matuwa siya. Dahil ginagawa niya ito para kay Carlito. Hindi ko ito gusto. At sigurado kong hindi ito ang nais ni Carlito. Anong alam mo sa kanya? Wala. Ako ang kapatid niya. Ako ang mas nakakaalam. Isa ka lang fiancé na inabandona ang kapatid ko. Hindi yan totoo. Isang aswang ang bumasag sa salaming bintana at tumuloy. Isang bisita agad ang tinamaan ng buntot noon at humagi sa dingding. Basag ang bungo nun at nag-iwan pa ng baka sa dingding habang dumadaos-dos pabagsak sa sahig. Agad na sumugod si Mang Jess at iniharang ang katawan niya sa harap ni Eliseo. Ani mo'y pinoprotektahan ng amo. Si Eliseo naman ay galit na hinarap ang aswang na parang tauhan na nagkamali. Anong kalokohan ito? Bakit may pumapasok dito? Wala akong sinabi na pumasok kayo! Inaangilan mo ko? Wala kang respeto! Heto lang sa'yo! Tama na, Eliseo! Pati ba naman ang mga kasangga mo ay sasaktan mo na? Lolo Tasio, sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong pakialaman. Ginagawa ko ito para kay Carlito. Para kay Carlito? O para sa sarili mong kapritso? Hindi dahil sa masalapi ka na at may impluwensya sa lipunan, ay hayaan mo na ding mamayani sa iyo ang pagiging sadista mo. Doon pa kita binabalaan sa ugali mo yan. Pinipikon mo ko, tanda! Ha! Wala kang respeto! Nagbagong anyuna ng bahagya si Eliseo. Kumaba ang kanyang buhok. Tinubuan siya ng mga pangil at humaba ang kanyang mga kuko. Sa pagboses niya ng aswang ay tuluyan na ring nagbago ang kanyang asta. Nawala yung respeto niya para sa nakatatanda sa kanya na si Lolo Tasio.
Dahil doon, binigyan siya ng matandang lalaki ng suntok sa sikmura. Dahilan para mapaluhod siya sa sahig. Para namang kinuha yung hudyat ng mga aswang na pumasok sa silid at nagsimula lumapit pasugod kay Eliseo ang isa. Naging maagap si Mang Jess na nakahagip ng bakal na silya na iwanasiwas niya sa aswang. Sa pulang aswang, pero nahagip din nun si Mang Jess sa balikat. Nang makita yon ni Finn ay agad siya lumabas mula sa pinagkukublihan nila ni na Marlene at Mila para daluhan ang nakatatandang tauhan. Mang Jess! Ang lalim ng sugat ninyo! Sarili sa'yo si Mang Jess po! Talagang sinubukan niyo akong matakihin. Ako, kung nakamana ng mabangis na dugo ng aming angkan, magbabayad kayo! Hindi ka na niya naririnig. Tuloy na siyang kinain ng pagiging mapangis at sadista. Ang mabuti pa'y ilipat na natin sa ligtas na lugar itong si Jess. Sumama na din kayo magtiyahin. Lumabas na kayo dyan sa pinagkukublian ninyo. Pero, saan naman tayo pupunta? Hayan, at napuno na ng aswang tong parting to ng mansyon. Isa pa, hindi ko na po makausap ng matino si Tita Myla. Kanina pa siya ganito eh. Nanginginig at nakatulala. Panahingi ng sorry. Ako nang bahala. Isang makalumang pipa ang inilabas ni Lolo Tasio at sinindihan. Pagkatapos ay humitit siya ng ubod lalim at dahan-dahan ay binuga ang usok. 3 beses niya yung inulit. Napuno ang buong silid ng usok at ilang sandali pa, parang may kung anong nag-utos sa mga aswang na umalis at pumunta sa kung saan. Ang nagwawala namang si Eliseo, nakalahating anyong aswang na, biglang natumba at tuluyang nawala ng malay. Doon sila kumilos at lumipat sa may kusina, kung saan itinuro ni Lolo Tasio ang first aid kit at ilang bagay na pwedeng magamit pangontra sa aswang. Kasunod niyang hinarap ay ang nanginginig pa rin si Mila. Saglit siyang humingi ng paumanhin at pagkatapos ay binigyan ito ng isang medyo malakas na sampal. Doon pa lang parang natauhan si Tita Mila. Myla, wala kang kasalanan. Linawan mo ang iyong isipan. Kailangan ng mga bata na nasa maayos kang pag-iisip kung gusto ninyong makaalis ng ligtas sa lugar na ito. Bakit nyo kami tinutulugan? Hindi ba't kauri nila kayo? Nandun kayo nung gabing ipakilala ako ni Carlito. Pero umalis din kayo kaagad. Isang malaking pagkakamali at aking pagkukulang. Sana'y kung nandun ako, hindi mangyayari ang trahedya na naging sanhi ng pagkasawi ni Carlito. Myla, ito na siguro ang tamang panahon para umamin ka. Ano ba talagang nangyari na gabi niyo? Ayoko pong mapahaba kag aking pamilya, Lolo Tasio. Poprotektahan ka ng aming angkan. Magsalita ka na, Myla. Naggabing yun. Matapos umuwi ang mga bisita mula sa angkan ninyo, ituloy namin ang engagement party para sa mga tao na kaugnay namin ni Carlito. Pero isang bisita ang nag-amok na lang bigla. Tinatawag niyang aswang si Carlito. Ang lalaking nasa hawla ba yon? Opo. Pero nagawin niya yun sa engagement party namin. Para siyang wala sa sarili. Dinaan na lang namin sa biro ang lahat. Pero biglang may dumating. Isang aswang na may mahabang buhok. Na nagdudugog pula ang buhok. Si Eliseo. Dahil sa pagdating ng aswang ay nagkagulo ang mga bisita. Hinarap ni Carlito ang bagong dating na aswang at nagpambuno sila. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Mila na nagbagong anyo si Carlito. At sa hindi maintindihang pangyayari, nawala sa sarili ang kanyang fiancé. Nang subukan niyang umawat, ay nasampiga siya nito at tuluyan nawala ng malay. Nang magbalik ang kanyang ulirat, wala ng buhay na nakahandusay sa lapag si Carlito at nandun na si Eliseo. Hindi siya nagpakilala ng pag-alat niya. Ang tanging sinabi niya ay kuya siya ni Carlito. At kasalanan ko kung bakit siya namatay. Binilaan din niya ako na kapag nagsalita ako ay papatayin niya ang buong pamilya ko. Kaya pala wala kayong ideya tungkol sa boss ko? Hindi ninyo nakita ang anyo niyang tao? Oo, Finn. Ganun na nga. Pero sa tuwing makakasalamuha ako ng taong may apelyado Castro,
ay takot na takot ako. Baka binabalikan ako ng kuya ni Carlito. Baka saktan niya ang pamilya ko. Eliseo, talagang hindi ka na nagbago. Hindi mo nabura sa'yo ang pagiging sadista mo at tuhaw sa dugo. Ang sabi niya sa akin, susugsugin niya ang lahat ng nagkasala kay Carlito at naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang tanging gagawin ko lang ay manahimik, kaya pinili ko huwag magsalita. Pero kailanman na hindi ko nilimot si Carlito. Ngayong nagsalita ka na, alam ko na ang lahat. Si Eliseo lang ang may pakana ng lahat ng ito. Nako, Myla, napakalaki ng pagkakasala ng aming angkan sa iyo. Umihingi ako ng tawad sa iyo. Gusto ko na lang po mabigyan talaga ng hustisya ang pagkamatay ni Carlito. At makukuha mo yon ayon sa batas ng aming mga angkan ng aswang, Myla. Hindi mo yan magagawa, tanda! Kung patay ka na! Ha? Tuluyan ka ng nilamon ng iyong pagkaingkit sa iyong kapatid Eliseo. Dahil doon ay namayani na ang pagkasadista mo at pagkahumaling mo sa gulo at pagdanak ng dugo. Hindi yan totoo. Ipinagtatanggol ko lang ang karangalan ng ating angkan. Sinasabi niyo bang baliwalain ko na lang ang pagkamatay ni Carlito? Nakagagawa ng babaeng yan na umamando na sa kanya. Hustisya at hindi paghihiganti ang sandigan ng ating angkan. Aswang man ang ating angkan. Hindi tayo mga hayop na walang katwiran. Ha! Sinungaling ka! Anong? Hindi ako nagsisinungaling. Iniligtas ko si Carlito at... Eliseo, ikaw ang pumatay kay Carlito ng gabing yun. Dahil inggit na inggit ka na sa kanya. Ipinagkatiwala naming matatanda ang pamamahala sa ating angkan. Dahil ako dapat yun. Ako ang panganay. Bakit kailangan sa walang kwentang yon mapunta? Ang posisyon na yon. Ang palpak na yon na hindi kumakain ng tao. Dahil gusto ng angkan natin na mabuhay kasama ang mga tao. Isang bagay na hindi ko mapapayagan. Nagpambuno sina Eliseo at Lolo Tasio na parehas ng nag-anyong aswang. Kalmutan at kagatan ang naging labanan. Ang mga mamahalin at mabasaging gamit ay nagkandabasag. Pero hindi nila inalintana. Tanging ang gusto lang nila ay masaktan ang isa't isa. Walang nagawa si na Marlene kundi ang manood lang. Hanggang sa nakaisa si Lolo Tasio ng malakas na tadya kay Eliseo. Talsik ang nakababatang aswang. Sumuko ka na, Eliseo. Magsisi ka sa ginawa mong kasalanan para mapatawad ka pa lang agad. Wala akong ginawang mali. Ang tanging gusto ko lang ay manatiling marangal ang ating angkan na hindi natin kailangan makisalamuha sa mga tao. Eliseo, huling tsansa mo na ito para magbago ka. Yes! Pumunta ka dito. Pigilan mo sila! Hanggang dyan ka na lang, Mang Jess. Tama na! Ihinto na natin ang pagsuporta sa maling adikain ni Sir Eliseo. Sugatan man ay pilit na bumangon si Mang Jess para sundin ang utos ni Eliseo. Pero naging maagap si Finn at pinigilan na ang nakatatandang lalaki na kumilos. Si Lolo Tasio naman ay bantay sarado si Eliseo. Pero may isang anggulo silang nalimutan. Si Mila. Doon nakakita si Eliseo ng pagkakataon. Ang kasagaran ng kasamaan niya. Hinagip niya si Mila at inipit ang leeg nito sa kanyang braso. Tita Myla! Bitiwan ninyo si Tita Myla! Ang babaeng ito, mula nung dumating siya sa buhay ni Carlito, nilaso niya na ang isipan ng kapatid ko. Hinikayat niyang talikuran ang pagiging aswang. Hindi yan totoo. Matagal na gusto ni Carlito na makalayo mula sa anino mo. Ikaw na ang tanging tingin sa aming mga tao ay laruan mo at pagkain ninyong mga aswang! Manahimik ka! Katapusan mo na! Isang aswang ang bumuta sa kisame ng mansyon. Maputi ang buhok, may maskuladong pangangatawan. Bakat ang naglalakihang ugat sa braso at binti. Pero ang nakapagtataka, nananatiling normal ang kulay at estado ng mata ng aswang. Kahit nung nagsalita ang aswang, at utusan si Eliseo na bitawan si Mila,
ay nanatiling boses tao yon pero baritono. Nang marinig ni Mila ang boses nung aswang, ay nagunahan ang luha na malaglag sa kanyang mga mata. Carlito! Oh, Diyos ko! Carlito, ikaw nga! Hindi ito maaari. Patay ka na. Pinatay kita. Yan ang akala mo, Eliseo. Sabi na nga ba ni Carlito na lalabas ang tunay na kulay mo? Sa oras na akala mo ay patay na siya. Rhoda! Karding! Buti naman at nakarating na kayong dalawa. Grabing kay tagal ninyo. Pasensya ka na, Tasyo. Hinintay pa namin ang pagpayag ni Carlito sa lahat ng planong ito. Ayaw niyang mapahamak si Mayla. Sa kanang paliwanagan, ang mahalaga ay ating mapigilan itong si Eliseo at mabigyan na siya ng parusa. Magkakamatayan muna bago niyo magawa sa akin yan! Sa pagsigaw ni Eliseo ay binaha ang buong bahay ng sandamukal na paniki. Niyakap ni Carlito si Mila para protektahan yon. Sina Marlene at Finn naman ay nagtago sa ilalim ng mesa para makaiwas. Ang tatlong matatanda na sina Lolo Tasyo, Lola Rhoda at Lolo Carding naman ay umusal ng mga Latin upang itaboy ang mga paniki. Si Mang Jess na panayang tawag kay Eliseo upang tulungan siya at huwag abandonahin ay naiwang nakalugmok sa sihig. Na kahit anong tawag niya sa kanyang amo ay hinayaan lang siya nito at umalis ng walang lingong likod. Nang tuluyan ang nawala ang mga paniki. Sir Eliseo, bakit? Bakit mo ako iniwan? Sabi mo, basta't manatili akong tapat sa iyo, ay mananatili akong kanang kamay mo. Bakit hindi mo man lang ako dinamayan? Kawawang isang ito. Sakay na sakay sa pambibilong ng ulo ni Eliseo. Ay, siyang tunay, Rhoda. Isa pa yung gagamutin. Grabing sakit sa ulo ang kahinlog mo, Tasyo. Tapusin na natin ito. 20 taon na nating tinatrabaho yang sa Eliseo. Baka naman ipamana pa natin sa mga apo natin sa tuhod. Ay, hindi na. Mamayang gabi, tutuldukan na natin ang katigasan ng ulo ni Eliseo. Pero bago yan, gusto kong makausap ang mga kapamilya ninyo. Makakain ng agahan ay binigyan ng oras ng matatanda ang iba na makapagbihis at makapagpahinga ng sandali. Nagkasundo silang lahat na magkikita sa hardin at mag-uusap makapananghalian. Si Carlito at Mila ay nagsulo. Nag-usap sila ng maayos. Ayon sa matatanda, mukhang magkakaroon ng kasalan sa pagitan ng dalawa. Sina Marlene at Finn naman ay pasalampak na naupo sa marmol na baitang na mansyon sa harapan. Parang isang bangut lang ang nagdaang 2 gabi, ano, Finn? Siguro, ngayon nagsisisi ka ng naging kaibigan mo ko, no? Ako may kasalanan kung bakit nahagip na Eliseo ang pamilya ninyo. Umayos ka nga. Kahit pa hindi mo ko ipinakilala sa baliw mong amo, kung talagang gusto niya kaming mahanap, babayad yun ng tao. Pero totoo, medyo nagsisisi nga ako na maging kaibigan mo. Babawi ako sa iyo, pangako Marlene. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang hirap umamin na gusto kita eh. Teka, nabibingi ba ako? Alam mong kabulastugan ko sa buhay. Palengkera ako, masyado akong practical. Higit sa lahat, hindi ko ikinahihiyang naakit ako ng pera. Pero di naman para isan na yung pagkatao ko. Pero yun na nga. Anong asset ko? Wala. Saglit lang Marlene. Ang totoo niyan. Oo, alam ko na. Kung hindi ka may nobya, may babae ka na napupusuan. Okay lang yun. Ang mahalaga ay nakaamin na ako sa'yo. Sana kahit alam mo na ang lihim kong pagtingin sa'yo eh. Best friends pa rin tayo? Hindi ko naman magagawa yan. Matapos kang umamin. Ang gusto mo lang walang magbago. Unfair ka. Okay lang kung ayaw mo na. Tama ka naman. Baka kung ano pa masabi ko sa jowa mo kapag nakaramdaman ko ng selos kapag nakita ko kayo. Marlene, ang ibig kong sabihin. Wala nang isinunod pa si Finn. Marahan niyang hinawakan sa magkabilang balikat si Marlene at unti-unting inilapit ang kanyang mukha sa kaibigan. Nang umanggulo ng bahagya ang kanyang ulo at maglapat ang kanilang labi, ay napapikit ng mata si Finn.
Saglit lang ang iginawad niyang halik sa kanyang kababata. Siguro'y wala pang 5 segundo pero pagmulat ng mata niya, Uy, ano't nakamulat ka? Nakakadyahe ka naman eh. Saan ka naman nakakita ng hinahalikan na nakamulat? Bakit? Mandatory bang isarang mata kapag nagahalikan? Ewan ko na sa'yo. Parang magiging paborito ko ng lasa at amoy ng atsarang may mouthwash. Ha? Ano yan? Nakakaadwa naman yung trick mo. Ganun ang lasa ng halik mo eh. At sa tingin ko, hahanap-hanapin ka yun. Kita mo nga naman, Tasyo. Naka-first base na pala ang aking apo. Lolo, kanina pa po kayo dyan? Oo, Finn. Kaming tatlo ay nandito na mula nung panay ang pag-abi ng aking apo at di man lang napansin ang mga reaksyon mo. Lola Roda naman, nakakaya tuloy. Aba, kung sa kasal din ang tuloy ninyong dalawa, maghihintay kayo at sa susunod na taong kayo makakasal. Dahil si Myla at Carlito ay nagsabing magpapakasal na sila ngayong taon. nang makapananghalian ay nagpunta silang 7 sa garden at nag-usap. Nalaman nila na nung gabing pinaslang si Carlito ng kuya niya at pinagmukhang mga tao may kasalanan, kinutuban si Lolo Tasyo na may nangyaring masama. Kaya bumalik siya sa lugar kung saan ginanap ang engagement party. Tanging ang mga bangkay na lang ng ilang bisita ang inabutan niya at ang naghihingalong si Carlito. Hiningi ni Lolo Tasyo ang tulong ng 2 tao na matalik niyang kaibigan na sina Lola Roda at Lolo Carding para isalba ang buhay ni Carlito. Na ang naging bunga ay nanatili ang lakas niya bilang aswang pero sinupil na noon ang pagkagusto niya sa laman. Hindi na rin niya maipapasa ang kanyang pagkaaswang sa iba. Tama po bang intindi ko na ang lahat ng to'y planado niyong 3 matatanda? Oo, Marlene. Ang totoo niyan alam ko ang lahat ng nangyayari. Pero sa huling oras ay pinaghinaan ako ng loob. Baka kasi mapahamak ka. Pero si Tita Myla po, alam niyo bang lahat? Hindi. Patawarin mo ako, Myla, kung hinayaan kong magamit ang salaghati mo para lang mahuli namin ang kawalang hiyaan ni Eliseo. Ay, Lola Roda. Dahil sa ginawa ninyo, nagkasama ulit kami ni Carlito. Masaya akong malaman na hindi niya inisip na inabandon ako siya. Na may pagkakataon pa kami na magkasama ulit. Patawarin mo din ako, Finn, sa mga pagsasalita ko sa iyo ng hindi maganda tungkol sa pagkahumaling mo sa pera. Palabas ko lamang yon para hindi ka makahalata na ako talaga ang nag-ulot sa iyo kay Eliseo. Sinusubok niyong tatag ng loob ko kung ganun? Oo, Finn. Nakakatakot talagang matatandaan, no, Marlene? Oo, sobra. At mas nakakatakot kami kapag may nakababata na masyadong matigas ang ulo. Bueno, pag-usapan na natin ang huling hatol kay Eliseo. Sa wakas, magagamit na natin ang buhok na pasalisi kong kinuha nung tumatakas ang salot mong apo, Tasyo. Pagsapit ng hapon ay nagritual ang 3 matanda. Gamit ang buhok na nakuha ni Lola Roda mula kay Eliseo, ay inalam nila kung nasan ito. Sunod ay sinadya nilang palayain si Mang Jess na pinagmukha nilang nakatakas nang di nila namamalayan. Dahil ayon kay Lolo Tasyo, nasa ilalim pa ng panghalina ng aswang si Mang Jess. Kung mabibigyan ng pagkakataon, siguradong susundan nito si Eliseo ng walang palya. At ganun nga ang nangyari. Bandang gabi na nang magtagumpay na masugsog ni Mang Jess ang amo niya sa isang yungib. Sila namang mga lihim na naniniktik ay palihim na nakatago sa mga makakapal na halaman at may mga nakakwintas na bawang, luya at sili. Ang tagal kitang tinatawagan. Ano't ngayon ka lang dumating? Nagtititigas ka na ba ng ulo, Jess?
Nalimutan mo na ba kung sinong nagbibigay buhay sa pamilya mo? Nahirapan akong makakuha ng tiyempo. Masyadong mahigpit ang pagbabantay sa akin. Nitong hapon lang ako nakasalisi. Anong nangyayari doon? Talaga bang buhay si Carlito? Siya ba talaga yon at hindi ibang tao na pinagbabalat kayo lang nila para maloko ako? Oo, sir. Nalaman ko din ang lahat ng nangyari. Kasama ng pagkasugsog natin kay Myla, ay planado ng 3 matanda. Sira ulong mga yun ah. At plano nila kayong sugurin ngayon, sir. Ah, akala yata ng mga timang na yun ay makakaya nila ako. Kahit pa magsama-sama sila at kaisa nila ang huklubang si Tasyo at ang palpak na aswang na si Carlito, hindi nila ako maigugupo. Alam ko, sir. Kaya naman saktong-saktong pag-iinarte ko. Akala nila hindi ko alam na tinitiktikan nila ako. Ang totoo niyan, ayan sila sa likod ng mga makakapal na alaman. Alam pala ni Mang Jess ang lahat. Umarte lang siya na sumusunod lang siya sa panghalina ng aswang kaya siya gumagalaw. Pero ang totoo, batid niya ang lahat ng nangyayari. At parang hudyat sa pelikula, sa pagsigaw ni Mang Jess, nagsidatingan ng ilang mga aswang at sinugod sila. Buti na lang at nandun si Lolo Tasyo at Carlito para harangin ang mga pag-atake. Kung di ay siguradong lamang tiyan sila. Habang nakikipaglaban si Lolo Tasyo at Carlito, ay naghahagis naman ang pangontra sina Lola Roda at Lolo Carding. Pinauna na nila si Marlene at Pin na may dalang buntot pagi at sinaunang punyal na pamatay ng aswang. At mga uhuking kabataan talaga ang ibinato sa akin ng mga hukluban. Nakakatawa. Kakainin ko lang kayo. Tamang-tama. Kumukulo na ang sikmura ko. Ngayon na, Marlene! Hiyan! Ano? Mang Jess, bitawan niyo ako! Ganyan nga, Jess. Sige, ilapit mo ang babae niyan dito. Siya ang unang kakainin ko. Huwag, Mang Jess! Ikahihiya kayo ng pamilya ninyo sa gagawin ninyo. Ipapahamak ninyo ang isang inosenteng tao. Pero parang bingi na patuloy na lumapit si Mang Jess kay Eliseo. Habang binabaliki niya ang mga braso ni Marlene sa likod nito, tawang demonyo si Eliseo nang tuluyan na silang makalapit. Pero sa pagkabigla ni Finn at Marlene, biglang humarang si Mang Jess sa pagitan ni Marlene at Eliseo at buong gitil na inihilamos sa pagmumukha ni Eliseo ang tinadtad na bawang na may asin at dinikdik na sili. Habang naghihiyaw si Eliseo ay hinudyatan sila ni Mang Jess. Binunot ni Marlene at Finn ang kanya-kanyang nilang punyal at walang habas na itinarak sa magkabilang paa ng aswang na si Eliseo yon. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito sa akin. Hindi, Eliseo. Ito na ang umpisa ng pagbabayad mo sa kasalanan mo sa angkanate. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanalot pa. Roda! Kardeng! Isaboy na ninyo ang mga berbera! Hindi. Ayoko. Hindi ito maaari. Sobrang parusa ito. Kumpara sa mga kasama ang ginawa mo at sa pagpatay mo sa sariling kapatid mo, isa itong parusa na nagpapakita kung gaano ka kamahal ng mga kapamilya mo. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, babae. Ayoko nito, Lolo Taso. Carlito, pigilan mo sila. Magkapatid tayo. Hindi tama na gawin niyo sa akin ito. Pero anumang panlalaban ang ginawa ni Eliseo ay hindi naging epektibo. Ipinako siya sa dambuhalang itim na krus na gawa sa kamagong. Ginamitan siya ng mga pilak na pako at ipinako yon sa kanyang pulsuhan at alak-alakan. Napuno ng nakabibingi at nakakakilabot na hiyaw ang buong yungib. Hindi ko kayo patatahimikin. Kapag nakawala ako sa ginawa niyo sa akin, susugsugin ko kayo. Kayo at 10 ng henerasyon niyo. At sino mang tao na maahagip ko. Maaaring wala na kami ni Roda at Carding sa mga panahong yaon. Pero sisiguraduhin naming may susunod na henerasyon na patuloy kang aabangan. Kaya kung ako sa'yo, tamasahin mo ang pagkakapako mo at magsisi ka sa mga kasalanan mo. Yes!
aking tapat na kanang kamay. Natapos ang katapatan ko nang ipakita mo sa akin na wala akong halaga sa iyo. Kapag napahamak ako, hindi mo ako pagmamalasakitan. Sa ginawa mo, babalik pa ako sa iyo. Ang aso nga nawawalan ng amor. Ako pa kaya? Traitor ka, Jess! Babalikan kong pamilya mo. Maghintay ka lang. Babalikan ko sila! Isa-isa silang umalis ng yungib. Huling lumabas si Mila at Carlito. Matapos dasalan ng tatlong matanda ang pasukan ng yungib, ay hinarang nila yon ng napakalaking bato. Pagkatapos itinapalan ng mga orasyon na panliwas para hindi mapansin ng mga tao. Nilagyan din nila ng dagdag harang na dasal para hindi makalabas si Eliseo. Nang makumpleto ang gawain nila, saktong lumiliwanag na. Dumating na ang panibagong umaga. Bumalik na silang lahat sa mansyon kung saan. Tasyo, ini-insulto mo ba kami ni Cardin? Aba, napakalaking halaga naman itong ibinibigay mo. Alam mong bawal ang magpabayad sa amin. At saka isa pa, magkakaibigan tayo. Sabihin na natin gratis yan. Tulong. Dahil kakailanganin ninyong mamuhay ng panibago. Magpapakalayo-layo. Pero ang bigyan niyo po kami ng bawat isa, sobrang halaga na ito. Kung ayaw niyo ng pera, ipasa niyo sa akin. Hindi ako tatanggi. Grasya yan. Masamang tumatanggi sa grasya, nagtatampo yan. Ay nako, eto na naman po siya at naaakit sa pera. Nagiging praktikal lang naman ako. At hanga ako sa pagiging ganyan mo, Iya. Kaya naman, ako ang sasagot ng kasal ng tita Mayla mo at ni Carlito. Ganon din sa kasal ninyo ni Fig. Dahil settled na ang lahat, minabuti nilang bumalik na sa syudad. Una nilang ginawa ay ang dalawin ng nanay ni Marlene. Masakit man ay ginawa na ni Marlene ang sanay noon pa niya ibinigay sa ina. Pinalaya na niya ito. Ipinaalis na niya ang lahat ng aparato sa katawan nito at tanging monitor sa vital na lang ang natira. Habang binabantayan nila ni Finn ang nanay ni Marlene, ay kinausap nila ang gulay nitong katawan. Nay, ayan ha. Maluwag na siguro ang pakiramdam mo. Ipinaalis ko na ang mga tubo sa katawan mo. Yung lahat ng kung ano-ano. Hinining ko sa doktor na palayain ka na. Nanay Mara, hihingin ko na po ang kamay ni Marlene. Pangako po, aalagaan ko siya. Hindi po siya mag-iisa. Sisiguraduhin ko po na mapupuno ng tawanan ng mga bata ang tahanang itatatag namin. Pagod ka na ba, Nay? Pasensya ka na sa akin ha. Ang tagal bago ko naunawaan kung anong talagang mahalaga. Di ko man lang nisip kung nahihirapan ka na. Kung para ka dito, please, kumising ka na. Kahit habang buhay na gulay ka, aalagaan kita. Pero kung hindi naman, kung ano po ang loob ng Panginoon, kung saan ka masasaya, isinusuko ko na po lahat sa kamay niya. Yumao ang nanay ni Marlene na may ngiti sa labi. Ang sabi ng mga nakakita sa kanya nung burol ay isa yon sa patay na may napakapayapang muka. Ang sima na nakadisgrasya sa nanay niya ay parang na-instant karma. Nabalitaang na-aksidente yon. Nakaladkad ng tren ang kotseng minamaneho. Dead on the spot ang seaman. Nang taong yon ay nakasal na ng tuluyan sina Carlito at Mila at nang sumunod na taon ay sina Marlene at Finn naman. Gabi ng wedding anniversary nila ay may isang package na dumating sa hotel suite nila. Ano daw yan? Galing kay Protasio Castro? Si Lolo Tasio? Ano kaya naman ito? Buksan natin. Mga susi. Hindi nga. At titulo ng mansyon. Natutuwa daw siya sa atin kaya ibinigay niya na. Naging amusement pang ha tayo. Pero salamat na din.